Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 29. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Righteousness as your weapon and protection. Pagod ka na ba kapatid sa pakikipaglaban sa buhay, sa iyong mga problema? Lagi ka bang natatakot, nababalisa? At minsan nagtatanong ka sa iyong isipan, meron bang paraan para ako'y malayo sa ganitong klaseng kalagayan sa buhay na lagi akong nangangamba, lagi akong natatakot? Meron po, in fact sa Bible, pinag-aaralan po natin yung pagiging established in righteousness. Na kapag naganap ito sa ating buhay, ay tayo daw po'y magiging malaya sa mga bagay na ating pinangangambahan at kinatatakutan. Masusumpungan natin yan sa Isaiah 54 verse 14. Ang sabi diyan, patatatagin ka ng katuwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. So dito yung term na ginamit, establish in righteousness. Kapag na-establish daw po tayo sa righteousness, wala tayong katatakutang anuman. Magiging ligtas tayo sa mga mananakop. Ngayon, yung text natin po sa 1 John chapter 2 verse 29, malinaw po diyan na yung bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. So yung righteousness po ay pinapractice po yan. At by the way, malinaw po sa Biblia na yung taglay-taglay natin righteousness ngayon ay galing sa Panginoong Hesukristo. Nung tayo po'y na-born again, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sa pamamagitan din niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Pero meron pong tinatawag na righteousness in deeds and in action. At dapat po ipamuhay natin yung pagiging matuwid natin kay Kristo Jesus. Yun po ang sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 29. Ano po? At malinaw po ang sabi diyan, everyone who practices righteousness is born of God. Dapat po lahat ng mga born again child of God, pinapamuhay natin yung righteousness. So hindi lang tayo righteous sa ating pong kalagayan kay Kristo Jesus, righteous din po tayo sa lahat po dapat ng ating ginagawa. At nabanggit ko kanina na yung righteousness, yan po ay ating weapon and protection. Kasi sa Ephesians chapter 6 verse 14, binabanggit po diyan yung breastplate of righteousness. At sa 2 Corinthians chapter 6 verse 7, binabanggit diyan yung meron po dapat tayong weapons of righteousness sa ating buhay. Gaano kahalaga ito, Pastor? Kasi alam niyo po, nagwo-work po ang righteousness sa atin. Yan po ang nagbibigay sa atin ng totoong proteksyon at security sa buhay. At the same time, yan din po yung ating sandata sa maraming mga pag-atake ng kaaway. Kaya nga breastplate of righteousness at weapons of righteousness ang binabanggit ng Biblia. Ano po ibig sabihin? Protection mo yan, sandata mo yan sa lahat ng pagkakataon. Kasi katulad nga po nung sinabi sa Isaiah 54 verse 14, patatatagin ka nito sa buhay. Magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. At mahalaga po kasi sa buhay na ito, taglayin natin yung righteousness na ito Ipamuhay natin Kasi kung hindi, lagi na lang makakasingit ang kaaway sa iyong buhay. Ang righteousness, ang unang-unang pinoproteksyonan niyan, yung puso mo. Magkakaroon ka ng direction sa buhay. Tamang desisyon, tamang discernment kapag ang puso mo ay tama. Kaya nga doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 7, binabanggit yan ni Apostle Paul ang sandata niya. Yung kanyang righteousness, yung kanyang tapat na puso sa paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, ito yung nag-iingat sa kanya. Sabi sa Psalm 15 verse 2, dapat tayo daw po ay blameless and truthful sa buhay na ito. At alam nyo, kapatid, kung ikaw ay nasa tama, wala kang dapat katakutan. Kung alam mong ikaw ay naninindigan sa tama, wala kang dapat katakutan. Katulad ni
Apostle Paul. At higit sa lahat, ang sabi ng Psalm chapter 1, verse 6, "For the Lord watches over the way of the righteous." Tiyak yung mga steps mo. Babantayan ng Diyos bawat kilos mo. I-guide niya yung puso mo. Kaya napakahalaga ng breastplate of righteousness kasi pinoprotect niya yung puso mo. Kaya lagi niyong tatandaan, ano po, sa buhay na ito, wala tayong dapat katakutan kapag nasa tama po tayo. Pangalawa, righteousness protects you from troubles. No? Ano ang sinasabi ng Psalm 34, verse 17? He delivers them from all their troubles. Yung tao daw pong matuwid, tatawag siya sa Diyos. At ang Diyos naman, iingatan siya, puproteksyonan siya, ilalayo siya sa lahat ng masama. Kaya alam niyo po, pagka ikaw ay namumuhay ng matuwid, ano po, wala kang dapat katakutan sa buhay na ito. Kasi ang Diyos mismo ang magliligtas sa iyo. Pero kung ikaw ay nasa kamalian, makakasingit at makakasingit ang kaaway sa iyong buhay at magiging madali yung pag-atake niya sa iyo. At kadalasan po, nauuwi yan sa pagbagsak. Kaya alam niyo po, yung righteousness, pag binabanggit po yan sa Biblia, lagi niyong tatandaan. Tayo po'y binilang ng matuwid ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero at the same time, dapat po pinapamuhay natin yung righteousness. Kung hindi, masisinggitan at masisinggitan tayo palagi ng kaaway. Hindi tayo magiging ligtas sa mga mananakop at lagi tayong merong katatakutan. Mahalaga na lagi tayong namumuhay sa buhay na ito na taglay-taglay yung righteousness na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang greatest need po ng believer ay yung pong ma-establish tayo in righteousness. Kaya pansinin niyo po sa Ephesians chapter 4, verse 24, ito po yung panawagan ni Apostle Paul sa mga born-again Christians. To put on a new self created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya this week, pag-aaralan natin kung paano tayo mai-establish in righteousness. Para hindi na makasingit yung kaaway na yan. Na lagi na lang tayong piniperwisyo, pinadadala ng maraming problema, maranasan natin yung pangako ng Diyos sa Isaiah 54, verse 14, na patatatagin tayo ng katuwiran, magiging ligtas tayo sa mga mananakop, at wala tayong katatakutan anuman. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Meron palang kalagayan sa buhay, sa aming Christian walk, na kami pwede mong patatagin sa katuwiran na kung saan hindi namin mararanasan yung mga pag-atake ng kaaway at yung mga fears na pinadadala ng kaaway sa aming buhay. At malinaw din po sa buhay na ito, hindi siya makakasingit kung kami ay lalakad in righteousness. Ipamumuhay namin yung righteousness na ibinigay mo sa amin through your Son, Jesus. Salamat po sa mga katotohanan ito. Purihin ka. Yan po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.